ng Panginoong Kristo. Yung mga tanda po na sa pagdating niya, yun lang po. Kung sa bagay, ang mundo po ngayon, mga kapatid, ay masyadong nalilibang. Nalilibang sa, ibig ko sabihin, kaya nalilibang, imbis na tayo ngayon sa panahong ito, nasa isang critical period of history, dapat sana ngayon mas maraming tao ang mahilig sa pag-aaral ng mga bagay na ukol sa Diyos. Sa panahon po ngayon kasi, imbis na ang tao ay mahilig sana sa Diyos, marami pong mga tao ngayon nagsasabi ukol sa Diyos. Pero hindi po yun ang hinahanap ng Biblia eh. Yung sabihin lang ng tao ang Diyos, tapos magkakanta, magsasayaw para sa Diyos, it ends there. After that prayer meeting or jumping session in Luneta, kanya-kanya na rin uling ang tao. Wala ka bang makitang something great na ginagawa ng tao in preparation for the coming of our Lord Jesus Christ? Kaya ko po sinasabing nothing great is happening among people, among religious people at that. Wala akong makitang great kasi hindi ganun kasi ang hinihingi ng Biblia. If we are really to prepare for the coming of Jesus Christ, dapat hindi lang ganun ang makita. Na ang Diyos linggo lang pag-uusapan o kaya kung prayer meeting. Yun ang karaniwan ng nakaugalian ng mga tao sa ating panahon. Kaya po sa Biblia, alamin natin ngayon, yung mga dakilang tanda ng pagbabalik ni Kristo, as suggested by one of our audience now, ano yun at ano ang matututunan natin, bakit nagbibigay ang Diyos ng mga palatandaang ito? Para kanino intended yung mga palatandaan? Yun ho bang palatandaan na yun mauunawaan yun ng lahat ng tao? Alamin po natin yan. Kung talagang meron yan, ano ang ibig ituro niyan, para kanino yan? Una, atin pong alamin muna ang tema kung kanino iniuukol ng Diyos itong nakasulat sa Biblia. Kasi, kaya marirealize natin, kaya mas maraming tao ngayon ang hindi masyadong conscious sa pagbabalik ni Kristo. Hindi naman kasi lahat ng tao pagbigay ng karampatang panahon at ng karampatang atensyon sa Biblia, hindi lahat. Ang dahil po kasi ganito. Sa Malakias 3, versikulo 16. Nang magagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon. Ayun, sabi po ng Biblia, ang mga natatakot sa Panginoon nung araw ay nagsang-usapan. Meron silang ginawang parang meeting, yung mga natatakot sa Diyos na tao nung una. Napakinggan naman ng Panginoon, dininig niya. At because of that, isang aklat ang wika ng alaala ay nasulat sa harap ng Panginoon para sa kanila na nangatatakot sa Kanya. At gumugunita ng Kanyang pangalan. Ayun. Ang aklat ng alaalang ito, ipinasulat ng Diyos para sa mga natatakot sa Kanya at gumugunita ng Kanyang pangalan. Yun po ang tema kung bakit nagkaroon ng Biblia, ng aklat ng Panginoon. Ito ay intended para sa natatakot sa Diyos. Yun hong walang takot sa Diyos. Basahin man ang basahin ng Biblia. Epekto ba ang Biblia sa kanila? Pakinggan niyo po sa 12:9 ni Daniel. Ganito naman ang nakasulat. At sinabi niya, "Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan." Ang sabi po ng Biblia, yumaong ka ang wika ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang salita nasarhan, yung salita ng Diyos, natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang
Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Wala ang wika sa masasamang makakaunawa. Nung salita ng Diyos na nakasara, walang masama na makakaunawa. Kaya makikita nyo sa puntong diretsahang salita, ang Biblia hindi po intended para sa taong masasama. Anumang gawin na pagbabasa, pag-aaral dito, pagka ang isang tao ay likas na masama at ayaw pasakop sa Diyos, hindi maintindihan ito eh. Hindi po maintindihan ito. Ito'y kasi ibang klaseng libro, hindi na makagaya ng libro ng tao. Kahit yung abogado kaysa masama ng gawa, naiintindihan ng abogado yung kanyang lobok Pero iba po ang aklat ng Diyos na Biblia. Dito, hindi batayan yung huwes ka o kaya ikaw ay abogado, maintindihan mo na ito. Hindi po. 11:25 ni Mateo. Pakinggan nyo nakasulat. Nang panahong iyon ay sumagot si Jesus at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino." Isang bagay na maaaring sabihin no, iba katakataka naman yun, ano? Inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Kung sino pa yung matatalino, sila pa hindi makakaunawa nitong sinasabi ng Diyos. May pruweba pa ba tayong ganun nga? Pakinggan niyo po sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 19. Sapagkat nasusulat, "Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait." Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Diba, sabi ng Diyos, ginawa niyang kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. Para sa Diyos, kamangmangan lang yung karunungan dito sa mundo Kaya kahit huwes, kahit abogado, kahit presidente, kahit maestrado, kahit senador, kahit sino pang taong marurunong, hindi sila po pwedeng magmalaki na kung sila marunong, naunawa nila ang Biblia. Because the Bible was not intended for the wise on earth. Kundi, the Bible is intended to those who fear the Lord and remember His name. Isang aklat ng alaala ang wika'y nasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Ayun po ang nasa Biblia. Kaya hindi nga lahat ng tao magiging conscious sa nangyayari ngayon. Hindi po lahat, bibihira yung kagaya ninyo na para bang kahit mainit dito, nagtitiyaga po kayo. Bibihira yung mga taong meron silang inclination na magsaliksik ng salita ng Diyos at to study the conditions of time. Kasi, alam nyo, nasa critical na panahon na po tayo ng mundo In the history of humanity on earth, ito na po ang pinaka-critical na parte ng ating history. Nabasa ko po siguro mga 3 days ago sa isang inilabas na lathala ng Amerika na expected by scientists. Sabi nila, ang temperatura ng mundo'y tataas ng 5.6 Celsius. Ngayon umaabot na sa 38 degrees Celsius ang ating temperatura. Pag tumaas pa yan ng 5.6 degrees, it will be 43.6 degrees Celsius. Kapag ikaw ay nakatagal dun sa ganong katinding init, matibay ka na nun. Kasi dito sa atin sanay tayo dun sa 33, 31, 32. Bagaman sa Africa, umaabot pa ng 40. Pero pagka nag-43 dito sa atin, baka sa Africa umabot na ng 50 degrees Celsius o centigrade. Isa pong napakainit na kondisyon nun.
ibang panahon ngayon, hindi kayo nakakahalata. Ang tindi ng init ngayon. Hindi nyo nararamdaman. And it is the effect of the depletion and the destruction of the ozone layer. Ang atin pong ozone layer, yung protective covering of the atmosphere of the Earth, na sumasala ho ng matinding radiation sa araw, yan ho ay butas na ngayon. Hindi naman ho titigil kasi yung pagkasira niyan dahil hindi naman natin po pwedeng mapigil na dahil napakarami ng pinakawalan sa atmosphere na pansira sa ozone layer. Ang isa pong nakakasira riyan, pagka kayo nagsisiga, yung plastic. Pag sinindihan mo yung plastic, nakakagawa po yan ng isang chemical, yung tinatawag na CFC, yung chlorofluorocarbon. Ayan. Pagka yung refrigerants nakawala sa ref o kaya sa mga sasakyan, nakaalis yung freon, yung tinatawag na freon na nagpapalamig. Tatakas yun papunta sa atmosphere. Maninira po yun doon. Alam niyo kung gaano ang sira? Bawat molecule po na makalabas na CFC, bawat molecule niya, sisira siya ng 100,000 molecule ng ozone layer. For every molecule of CFC, it can destroy 100,000 molecules of the ozone. And it will stay there, destroying continuously the ozone layer for the next 600 years. Yung pinawala natin ditong CFC ngayon, hanggang sa susunod na 600 taon, maninira yun dun sa ozone layer. Yan ngayon ang nagpapainit ng ating mundo. Mainit po ngayon ang mundo dahil nabuhay ako nung panahong 1940s pa. Ako po kasi napanganak 1947 Kaya may isip na ako nung mga 53 ng presidente si Magsaysay, si Garcia. May isip na po ako noon, alam ko na pangyayari. Ikinukumpara ko nung araw, nagpapatintero kami nung mga kalaro ko, yun ho bang tumbang preso, no? Saka yung patintero. Laro ho namin yun eh. Sa init ng araw, nakakaya kong mainit eh. Pero ngayon, iba ang pakiramdam ko sa araw. Matindi masyado. Ayan. Yan po ay bunga ng pagkasira ng ating ozone layer. Kaya nasasabi ko, ang ating pong panahon ngayon, isang panahong kritikal. Gaya nung sinasabi ng mga siyentipiko na magiging 43 degrees centigrade ang temperatura ng average na temperatura ng mundo. Alam niyo ho ba ang kasunod ng mga pangyayari ron, mga kababayan? Pagka masyado na pong mainit, magkakaroon po ng pagkatunaw ng yelo sa North and South Pole of the Earth. Matutunaw po ang mga yelo. Tataas ang mga dagat. Kasi po may reserba tayong tubig sa yelo eh. Malamig dun eh, sa Alaska, sa North Pole, saka sa South Pole. Puro po yelo yan, may polar caps ang tawag dyan sa ating mundo. Yan ang nagmamantinin ng temperatura ng ating mundo. Pag masyado na pong mainit, unti-unting matutunaw yan, tataas ang mga karagatan, liliit ang mga kalupaan. Nakikita nyo ngayon kung ano epekto niyan. Hindi ba? Matitinding mga pagbaha, at masyadong malamig na temperatura sa ibang parte at napakainit naman sa ibang parte. Magkakaroon na po ng imbalance na tinatawag. Alam niyo po kasi, ang nature na ginawa ng Diyos sa atin, nakabalance yan eh. Kaya pagka halimbawa, gabi, di ngayon walang araw sa Pilipinas, gabi eh. Nandun naman sa kabila ng mundo ang araw, iniinitan naman niya yung kabila. Ito naman sa atin, di na masyadong mainit dahil wala ng araw. Ngayon, bukas naman, ito na namang atin ang aarawan para wag tayong magyelo. Yun ho, nagmamantinin ng temperatura, yung pag-ikot-ikot natin ganun sa araw. Namamantin yan, temperatura ng mundo. Alam po yan ng mga nag-aral ng siyensya. Pagka ho dumating yung masyado ng mainit ang mundo, kahit umiikot pa mundo, mainit na talaga. Ano pa mang gagawa mo? Di ba? Napakainit na.
umpisa nang matutunaw yung mga yelo sa mga polar caps ng mundo. At meron hong kasunod yan ng mga pangyayari. Kaya sabi ko sa inyo, nasa critical na po tayong panahon ng mundo, dapat siguro maging watchful tayo, maging cautious tayo of what is the next thing to happen. Meron ho kasing darating na mga events na hindi natin maiiwasan, mga kababayan, at yan ang tanong ng ating kapatid ngayong gabi. Ano ang mga tanda na mababasa natin sa Biblia? At sino ang makakaunawa ng mga tandang ito? Itong palatandaan palilitawin ng Diyos na ito, may makakaunawa po nito Merong makaka-realize. Pero hindi lahat ng tao, hindi papansinin nila yan. Ang makakapansin niyan ay pakinggan nyo sa gawa. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Hindi ho ako may sabi nun, ang Diyos. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Marunong na ho ba kayong magtiwala sa sabi ng Diyos? Kasi pag ang Diyos ang nagsabi, kung maka-Diyos ka, papansinin mo. Hindi ba? Di ba kayo magulang, halimbawa, kinakausap niyo yung anak mo, hindi ka pinapansin, hindi ka ba nagagalit? Utusan mo, hindi ka papansinin, magagalit ka Kasi, biro mo magulang mo, kung ayaw mo akong pakinggan, sabi nga ng ibang magulang, kung alam ko lang ganyan ka, buti pa pinisil ko ilong mo nung ikaw ay bata pa. It will mean your life. Kung kaya lang ng magulang mo, patayin ka, papatayin ka sa galit. Pag hindi mo pinakikinggan ang boses niya. Ang Diyos, may boses na dapat natin pakinggan We must take heed to the counsels of the Lord. Dapat ating alamin yun Dapat nating pansinin mabuti Ito sabi ng Panginoon ito. Kaya lang hindi lahat makakaintindi nito Pakinggan nyo, uulitin natin saka natin ituloy. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu. Sabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu. Sa pagmamahal niya sa mga tao, ibubuhos niya ang kanyang espiritu. There will be an outpouring of the Spirit of God. Hindi ho basta lang bibigyan niya ng espiritu ang isang tao, kundi bubuhusan niya. Ewan ko kung nare-realize niyo ang kahulugan ng bubuhusan. Iba ho yung wiwisikan kaysa sa bubuhusan. Dati kasi pawisik-wisik lang ang Diyos Ngayon, buhos na. Baka sabihin nyo nangiti yung iba Baka naman nagbibiro ako dahil dati pawisik-wisik lang. Dati ho talaga pawisik-wisik basa. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa. Ngayon, magwiwisik ang Diyos nung araw, magwiwisik siya sa hula sa maraming bansa. Pero pagdating ng mga huling araw, hindi na huwisik. Buhos na. At ang ibubuhos, yung kanyang espiritu. Sinong mga tao ang bubuhusan niya? Lahat ba ng tao? Sa aking mga lingkod. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae sa mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, sa aking mga lingkod na lalaki, sa aking mga lingkod na babae, sa araw na yaon. Lahat ho ba ng tao bubuhusan ng Diyos na Espiritu? Hindi. Yung naglilingkod lang sa Diyos. Kaya yung naglilingkod lang sa Diyos, ang makakaunawa nung kanyang ibubuhos na yon. Sila lang ang makakapansin nun, and they will be the one to be aware, greatly aware of what is to come next. Kasi sila ang bubuhusan ng Diyos ng Espiritu. Basa. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ito ho, mga anak na lalaki at babae nung mga naglilingkod sa Diyos, manghuhula. Mga ngaral ang ibig sabihin, mga lalaking, babaeng anak ng mga lingkod ng Diyos. Ang tinutukoy dito, bubuhusan ng Diyos ng Espiritu niya at makakakita ng mga pangitain, yung mga anak na lalaki at babae at mga binata na mga anak ng mga lingkod ng Diyos na bubuhusan niya ng kanyang Espiritu. Kaya ho sa iglesia, sa aming samahan, naniniwala kaming ito'y totoong salita ng Diyos. Ako yung mga kabataan ho rito, aking binabantayan
ginagwardyahan ko yung aming mga anak. Kasi pag malapit nang dumating si Kristo, yung mga kabataan na yan, makakakita ng mga pangitain yan, tapos magsisipanaginip sila ng mga panaginip, at pagkatapos sila'y magsisipang hula. Pakibasa mo nga yung buong magsisipanaginip pa meron pa Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipang hula sila. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit. Tandaan nyo, magpapakita ako, sabi ng Diyos, ng mga kababalaghan sa langit. Ito, specific ito sabi ng Biblia. Magpapakita ako, sabi ng Diyos, ng mga tanda ng kababalaghan sa langit. Ang Diyos ang magpapakita. Makakakita ka sa langit. Maghintay ho kayo. Meron yan. Kasi dito sa amin ho, nakakakita na yung mga kapatid namin May saksi pa nga Nung minsan si Kaato, dun sa kanilang balkona nakita niya, pagkalaki-laking ilaw na parang buwan. Hindi naman buwan, dahil yun ang buwan nandun. Mas maliwanag pa sa buwan. Kinilabutan Kaako, Bradley. Yung konti, hindi ako kumikibo nung makita ko. Yung palang aking misis, nandun naman sa may likuran ko, sa may bintana, nakikita niya rin pala, yung nakikita ko. Tapos yung anak nilang magbibinatilyo, nandun naman sa kabilang bintana, nakikita rin yung nakita ng kapatid na Jesus Tobias. Isa ho sa ating mga manggagawa dito sa samahang ito. Meron namang isang kapatid doon sa Laguna, ganun din ang nakita. Yung bang gabi po nun, Disyembre nun magpapasalamat tayo nun Nakakita siya ng isang kumpol ng mga bituin. Ba't napakaliwanag napakaraing kumpol ngayon ko lang nakita yon. Kami, nandun kami sa loob, nagsasalita ako. Kung nakatingala siyang ganon, yung mga kapatid na katabi niya, nagtingalaan din, nakita rin nila. Pero yung iba, nandito kami kasi sa loob ng habong, may habong po may bubong Ang nakakita, yung mga nandun sa walang habong. Pero yung mga nasa loob ng habong at nagsasalita ako, hindi namin nakikita. Sinabi sa akin, kapatid Nelly, nakita namin, ang daim-daim bituing ang liliwanag, sabi niya. Sabi ka kasi sa Biblia, ang Diyos, bago dumating ang araw ng paghuhukom, magpapakita ako ng mga tanda at kababalaghan sa langit, sa itaas. Ano pa? At mga tanda sa lupa, sa ibaba. Dito rin pala sa lupa, magpapakita ang Diyos ng tanda. Anong tanda? Ang Diyos ang magpapakita, huwag kayo maniniwala sa tao. Sa Diyos tayo maniwala. Sabi ng Diyos, magpapakita siya ng tanda sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Ano yung ipapakita niya sa lupa? Tuloy natin. Dugo at apoy at singaw ng usok. Ayon. Sa lupa, makakakita ang tao ng dugo, apoy, singaw ng usok. Dugo, apoy, singaw ng usok. Maaari ngayon hindi nyo maiintindihan ito mga kapatid. Pero kung cautious kayo at meron na kayong naisip nyo na, natandaan nyo na, sa ibang mga araw, sabihin ninyo sinungaling ako pag hindi nyo nakita ito. Sa lupa, magkakaroon ng singaw, ng usok. Siguro poisonous pa yun Diba? Kasi kung minsan pag nabitak yung lupa, minsan po kasi lumindol sa Nueva Ecija, sabi ng isang kapatid, nung mabitak yung lupa, nakaamoy siya ng isang amoy na masamang amoy, parang chemical May parang usok na lumabas. Mangyayari yun Sabi ng Biblia, apoy, singaw, at dugo. Singaw ng usok. Apoy, dugo, singaw ng usok. Makikita po yan. Tuloy. Ang araw ay magiging kadiliman. Meron pang isa. Makikita ng mga lingkod ng Diyos na ang araw magiging kadiliman. At ang buwan ay dugo.
Ang buwan magiging parang dugo, mapula. Bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Ayon, yung araw na dakila at tangi. Bago dumating yung araw na yon, makikita ng mga tao ito. Yan ho ay mga tanda na ipinagpauna na ng Biblia 2,000 taon na nakakalipas. 2,000 years na nang ito po'y isulat ni San Lucas ang mga talatang ito. Kaya po, yung sinasabi ng ating kapatid, meron bang mga ano ba yung mga tandang mapagkikita, huwag niyong kakalimutan yan. Singaw, ng usok, dugo, at apoy dito sa lupa. Sa langit naman, mga dakilang tanda at kababalaghan sa langit. Siguro kung ano-ano yun eh. Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Pero meron na akong ideya dahil meron na kaming mga kapatid nakakita nun na isang kumpol ng katakot-takot na bituin, hindi naman talagang ganong karami bituin doon sa lugar na yon, sabi ng mga kapatid. Ba't nakakita kami ng ganong karaming mga bituin? Hindi ko na lang matandaan yung ikinuwento sa akin ng mga taga Laguna. Marami ho silang nakakita eh. Ngayon, hindi pa yon, sapagkat marami yan eh. Siyempre, noticeable yan eh. Pag ang Diyos ang nagpakita, noticeable talaga yan. Kaya lang hindi ho yan manonotice ng mga hindi nag-aaral ng Biblia. Hindi nila yan papansinin. Lalo na yung halimbawa, ngayon usong-uso na yung lindol, ano? Kaya ngayon, para man pag lumindol, ano na eh. Pagka lumindol ngayon, parang hindi na masyadong pinapansin ng tao eh, dahil nasasanay na tayong madalas lumilindol, di ba? Isa ho yan sa mga palatandaan sinasabi sa Biblia. Magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako. At ang mga bagay na ito, pakibasa 24. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Diyan na magkakahirap-hirap ang tao. Pag natutupad na yan, ano? Sabi sa Biblia, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako. Pagkatapos, magkakaroon ng digma ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Tandaan nyo na po, naganap na yan eh. At kasalukuyan pang nagaganap yan eh. Yung digma ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Tapos, magkakagutom. Nagaganap na yan. Marami na nga namatay ng gutom sa Afrika. Tapos, yung lilindol sa iba't ibang mga dako. Alam nyo, kung napunta na kayo sa Hong Kong, alam nyo, may kasabihan ng mga taga Hong Kong, sila hindi naniniwalang ang Hong Kong hindi lilindolin eh, no? Tanungin nyo mga taga Hong Kong, lalo na matatanda, they haven't experienced an earthquake in Hong Kong. Napakatibay ng ilalim ng pundasyon ng Hong Kong, hindi umaalog. Walang lindol sa Hong Kong, hindi ba kagaya ng Japan, na halos araw-araw may lindol. Sanay na mga hapon sa lindol eh. Pero sa Hong Kong, wala pang lindol eh. Pero naniniwala ba kayo, gaya ng paniniwala ko, lilindol sa Hong Kong? Lilindolin yun. Tandaan nyo, kung ilang kayo nakarinig nito, wala pa kasi ako narinig mga ngaral na nagsabing sa Hong Kong ay lilindol eh. Baka sila mapahiya eh dahil talagang since time immemorial wala pang nare-record na lindol sa Hong Kong eh. Pero lilindolin ho yan. Alam nyo kung bakit ko sinabi? Pakinggan nyo sa Ebreo. Ganito ating mababasa. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Ba, hindi pala naman ang yayanigin lang ng Diyos ay lupa eh. Pati pala langit. Yayanigin ng Diyos eh. Pero sa dictionary, wala nun.
Sa dictionary may earthquake. Earthquake. Wala kang mababasang heaven quake. Ito wala pa sa dictionary. Kaya yung sinasabi nila ang Biblia raw huli, hindi huli Biblia, no? Ha? Sa dictionary ng tao, bago nalagay na ang mundo'y bilog, noong 1969, nakuna ng retrato ang mundo mula sa buwan, bilog. Sa Biblia, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo, nakasulat na ang mundo, bilog. Kaya hindi mapag-iiwanan ng Biblia eh. O ngayon, nakabasa na kayo sa dictionary ng heaven quake? Hindi pa. Magkakaroon ho niyan. Kaya lalabas pag nagkaroon niyan, kulang na yung diksyonaryo ni Webster. Wala siyang heaven quake eh. Sa Biblia, mayroong heaven quake eh. Ulit natin. Ho? Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapot ngayon nangako siya Pangako pala ng Diyos yan eh. Na ano? na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Tuloy. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya pala naman yayanigin ng Diyos, lupa at saka langit, ang pakahulugan pala rito ng Diyos ay ang pag-aalis niya ng mga bagay na kanyang niyanig upang manatili naman yung mga bagay na hindi niya niyanig. Imagine pati yung langit yayanigin niya. Kasi aalisin ng Diyos yan eh. Kaya yung mga saksi ni Jehovah, kawawa yan. May paniwala niyan, hindi rin maaalis itong lupa eh. Paniwala nila, ito rin lupang ito, hindi rin ito maaalis. Ha? Nagkakamali sila ng pagkalaki-laki. Bakit? Mas malaki pa sa central nila sa Amerika yung kanilang kamalian. Sabi ng Diyos ipinangako niya, yayanigin niya, minsan pa, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Ito'y pinakakahulugan, sabi ni Pablo, ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig. Kaya yayanigin, ipinakikita ng Diyos, mapaparam ang mundong ito. Meron ba tayong ebidensya biblika? 22, pakinggan nyo sa 21 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Tanyo, pinakita na kay San Juan yung mangyayari sa Apokalipsis Nakakita ang wika ko ng isang bagong lupa at ng isang bagong langit. Bakit? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. The first heaven and the first earth, nawala na. At wala na rin ang dagat. Tanyo, yung bagong lupa at bagong langit pala, walang dagat Itong dating lupa, may dagat Ito nyo, babasahin ko. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Wala lang dagat. Mga saksi niyo ba, mayroon pang dagat At yun ang mangyayari, dagat-dagatang. Nakakaawa naman mga kapatid na saksi ni Jehovah, no? Sana mapakinggan nila ito. Niluloko sila ng mga Amerikano. Hindi raw mawawala. Ito mawawala nga May sinabi ang Diyos Kaya niya yayanigin ito, pati nga langit yayanigin niya para maintindihan ng tao na aalisin niya yung mga bagay na niyanig. Handa na kayo mga kapatid, malapit na ho yung yanigan na yan. Huwag kayong masyadong malibang. Lalo na yung mga nakakaintindi ng aral ng Diyos, huwag na kayong matakaw masyado sa pera, sa karangalan, sa babae, sa lalaki. Huwag na kayong masyadong matakaw sa mga bagay na makamundo. Panahon na ho para tayo magbago ng kaisipan. It is wise to be cautious. It is wise to believe on God o to believe God's word. Mas mabuting magtiwala tayo sa salita ng Diyos kaysa doon sa magbabaka sakali ka, hindi pa naman siguro, hindi pa naman, anong hindi pa? O palagay mo, hindi pa nga. Nakakatiyak ka bang bukas, buhay ka pa? Ngayon natutulog ka lang, namamatay ka.
Biro mo, babaksak yung eroplano, wala kang kamalay-malay, sa susudsurin ka pala ng eroplano. Natutulog patay yung mag-anak na natutulog dahil sa sinudsud ng eroplano Kaya nga buti kami dun sa amin, swerte kami dati. Walang eroplanong dumadaan ngayon, nagkaroon ng Clark International Airport. Naku, madalas na rin ang eroplano ron. Kaya ang panalangin ko sa Diyos sana pag natatapat sa bahay ko, wag naman sanang babaksak yung eroplano, no? Sana doon sa tapat na lang ng bukid. Siyempre, naaalala mo yung mga mahal mo sa buhay. Kaya bago ako matulog, nananalangin ako sa Diyos Diyos, bahala ka na po sa mga eroplanong babaksak. Naintindihan na ng Diyos yun. Kasi, delikado ngayon ang buhay ng tao Nasa bahay mo ikaw, hindi ka nakakatiyak, papasukin ka ng mga may Armalite, i-sprayan ka, masakir tawag. Pati batang maliit pinapatay. O, di ba? Di ba kayo nakakapag-isip, mga kababayan? Ngayon, paglabas mo sa daan, di ka nakakatiyak makakauwi kang buhay Sa sama ng tao ngayon Napakasama na ho ng mundo. Hindi ka na nakakatiyak. Hindi ba kagaya nung araw? Nung araw na bata ako, magsasampay si nanay, Halimbawa, 3 araw hindi naglaba, maglalaba, tapos mag-a-army roll. Nung araw, uso yung pantalo na yung kulay puti na ina-army roll at nakakahiwa ang piston, yung bang matigas sa army roll. Nako, nakahilera yon. 6 kaming magkakapatid na lalaki, 2 babae. Kaya nakahilera yung aming mga puti. Isampay mo ron. Kahit hindi mo kunin sa gabi, kahit bukas mo pa kunin, hindi mo mawala yun. Ngayon, magsampay ka, pagkatalikod mo, wala na yun, Hindi na kagaya nung araw. Nung araw, ang mga bahay, walang tingnan niyo yung bahay dito, yung yung dito sa tabi natin, historical house na ito rin sa Quiapo Wala hong mga rehas-rehas yan. Wala. Dati. Ngayon, bakit may rehas? Ngayon yun lang rehas, nagpapatuto kung anong klaseng panahon tayo meron Biro mo ang isang bahay, may rehas na, may alarm pa, may security guard pa, may kuryente pa bakod. Bakit? Nagpapatuto yun, talagang critical na ang ating panahon. Ewan ko kung hindi pa kayo naliligalig. Ako nga mga kababayan, alam nyo, kung ako lang may pera, hanggang Amerika, magpapadala ako ng programa sa telebisyon. Kung may pera lang ako. Kasi po, nalilibang masyado mga tao Kahit saan, basta't mararating ko. Kung may pera ako, lahat ng channel sa TV, makita nyo. Wala naman kasi kung planong yumaman, magtayo ng mansyon, wala. Basta meron akong kapirasong kwarto, okay na yun. Hindi ako nangangarap tumira sa palasyo o sa magandang bahay. After all, masusunog lahat yan Tutunaw lahat yan Hindi niya nabasa sa pasyon yun. Kaso binabasa niya yata, hindi mo kayo naniniwala marami ngayon gumon sa pera Pero pagkalinggo, nasa simbahan yun. Yaman-yaman. Mag-aabuloy sa simbahan, 100. 1,000. Pero yaman. Para sa kanya, malaki na yun Yun ang preparation niya sa pagdating ni Lord. Mag-aabuloy siya ng sukli. Ang yayaman, nakikita ko Yun ang preparation niya. Nag-iipon siya ng kayamanan sa langit nun. Kasi utos ni Kristo, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Gusto ko ikaw makaipon ng kayamanan sa langit, brother. Kaya ako, nag-aabuli ako sa mga simbahan. Magkano naman po abuli nyo? 100. Sabi ko, matatagalan kayo maman pagka 100 lang ang hulog mo. Pag naka-1 taong ka, 100 a week, magkano yun? 5,300 lang yun. Mayaman ka na ba nun? 1 sipon lang yun. Kulang pa sa antibiotic yun Di ba? Mayaman ka kung magbigay ka para sa simbahan, 100 lang. Di ba? Simbahan mo naman yun Yun ang patutuo. Na ang tao hindi masyadong cautious. Basta't gusto nila dumami pera. Sa bangko, kung magulog sila, milyon-milyon. Nakadeposito, mga alahas, yung mga safety deposit boxes niyan, meron diyang mga dollars, may mga alahas na pagkalalaki ng bato, mga titulo ng lupa. Yan, ilang panahon na lang ang mangyayari dyan. Uulan mula sa langit. Anong ulan? Ulat apoy na
na masakit, sa lupa'y halos tumakip. Binabasa yan pag mahal na araw. Pero hindi nila pinapansin yun. Matagal pa naman siguro yan, Lord. Gusto ko pa kasing yumaman pang mas mayamang. Kasi pag ang tao milyonaryo na, ang gusto naman maging bilyonaryo naman siya. Pag bilyonaryo naman, gusto na maging trilyonaryo na eh. Pagka naman trilyonaryo na, gusto pang maging... pagka trilyonaryo ka na, hindi mo naman mauubos na yun eh, no? Yung bilyon lang eh, kahit sa kaapu-apuan mo, di kayang ubusin yun eh. Alam nyo, 1 bilyon, magkano kita? Meron ka 1 bilyon ngayon, lagay mo sa bangko, ewan ko kung tatanggapin. Ha? Yung 1 bilyon lang na piso eh, ang tubo nun sa isang buwan eh, kung halimbawa 12% na lang, ano? Ang 1 bilyon, 120 million. Isang taon. Ha? Sa mga kapatid, pag may 1 bilyon ka pala, kikita ka na ng 10 milyon buwan-buwan. 10 milyon, buwan. Aanin mo yung 10 milyon buwan. Kita mo 10 milyon buwan, aanin mo yon. Kung pagkain lang eh, maninigas ka agad o pag kinain mo lahat yun. Noong panahon ng Hapon, maraming nakatakas sa pagsabog ng bomba eh, di ba? Pero pagsabog ng tiyan, wala pa akong alam na nakakatakas doon. Si Judas na sumabog ang tiyan, patay. Ano po ibig ko sabihin, mga kapatid? Pagka pala bilyonaryo ka, 1 bilyon lang, marami ka ng pera. Ako, palagay ko, ako magka-bilyon. Nako, madaling gastusin yun. Sa akin mo tanong. Mapapanood ng tao yung salita ng Diyos, ano? Maraming maliligtas. Siguro ko ako maraming pera, maraming makakapanood. Wala lang ho akong pera eh. Yun po ibig ko sabihin, mga kapatid. Makakakita tayo ng mga palatandaan. Ngayon, itong mga palatandaan ito, ano ibig sabihin nito? Bakit lilindol? Bakit magkakagutom? Saan manggagaling yan? Ha? Bakit magkakaroon ng mga digma ang mga bansa laban sa bansa? Ano ugat ng lahat ng ito? Yan po ang ating itutuloy na pag-aaralan sa susunod nating pagkikita-kita.